Sa matinding selos at galit, sumugod si Lorraine sa simbahan ng San Sebastian para pigilan ang kasal ng kanyang ex-husband na si Ismael. Ngunit laking gulat at hiya niya nang malaman na binyagan ng palayo ng inaanak nito. Ang maling akala na ito ba ang maging daan para muling mag-cruise ang kanilang mga landas pagkalipas ng 6 na buwang hiwalayan. Sa gitna ng mga bagong ligawan at mga pagsubok sa nakaraan, kakayanin kaya nilang ibalik ang nawalang tiwala at buuin muli ang pag-ibig na akala nila'y nagtapos na. Magandang araw, Angels! Isang full story ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay pakilike po ang ating video at pakiclick din ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating pang uploads. Itigil ang kasal! Ismael, huwag mong ituloy yan! Umalingaw-ngawang boses ko sa loob ng lumang simbahan ng San Sebastian. Hingal na hingal ako habang nakahawak sa malaking pintuang gawa sa matigas na nara. Basang-basa ng pawis ang aking noo. Bahagyang gulo ang aking buhok at ramdam ko ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Hindi dahil sa pagtakbo mula sa parking lot, kundi dahil sa matinding selos at galit ng aking puso. Lahat ng tao sa loob ng simbahan ay sabay-sabay na napalingon sa akin. Nabalot ng katahimikan ang paligid. Ang tunog lamang ng isang malakas na paghinga at ang mabagal na pagtunog ng aircon ang naririnig. Lorraine! Narinig kong pamilyar at malalim na boses na yon. Ang boses na tuwing gabi kong hinahanap sa aking panaginip sa loob ng 6 na buwan mula nang maghiwalay kami. Nakatayo si Ismael sa harap ng altar. Napakagwapo niya sa suot niyang puting barong Tagalog na fit sa kanyang malapad na balikat. Lalo siyang mukhang bihis na bihis at kabiha-bighani. At sa tabi niya, may isang babaeng nakasuot din ng magandang puting damit. Nang makita ko ang babae, lalong tumindi ang selos na aking nadarama. Ang sakit, para kong tinusok ng napakaraming karayom sa dibdib. Akala ko ba ako lang? Akala ko ba matagal ako bago ko makakalimot? Bakit nakakahanap ka kaagad ng ipapalit sa akin? Nais ko yung isigaw sa aking asawa. Huwag mong sabihin na parang wala kang ginagawang mali, Ismael! Sigaw ko ulit habang mabilis na naglalakad sa gitna ng daan o aisle ng simbahan. Ang bawat hakbang ng aking mataas na sapatos ay lumilikha ng malakas na tunog sa maramol na sahig. Lorraine! Magpapaliwanag ako! Nais niyang sabihin habang naglalakad pababa sa hagdan ng altar upang salubungin ako. Huwag ka na magpaliwanag! Putol ko kay Ismael. May mga luha nang nangingilid sa aking mga mata. Ang galit at selos na kanina pa nagwawala sa puso ko ay tuluyan ng umagos bilang mainit na luha sa aking mga pisngi. Kaya pala napakabilis mong pumayag sa annulment natin. Kaya pala hindi ka man lang lumaban nang sabihin kong maghiwalay na tayo. Kasi may naghihintay na pala sa'yo sa altar? Paano mo na-attempt na palitan ako ng ganito lang kabilis, Ismael? Narinig kong bulungan ng mga taong nakaupo. May mga matatandang nagkrus ng dibdib at may mga mas batang bisita na kumuha pa ng kanilang cellphone para mag-video. Pero hindi ko na pinansin ng kahit na sino. Ang tanging nakikita ko lang ay ang lalaking minahal ko ng buong puso at ang mukha niyang pilit kong kinakalimutan. Nang makalapit ako sa kanya, pumwesto ako sa mismong harap ni Ismael. Tiningnan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata. Akala ko ba seryoso ka nang sinabi mong ako lang ang babaeng mamahalin mo? Ismael, 3 taon tayong kasal. Tapos ngayon ikakasal ka uli na para bang wala lang sa'yo lahat ng pinagsamahan natin? Umiiyak kung saan. Sumulyap ako sa babaeng nakatayo sa tabi niya. Maganda ito, bata pa at nakatingin sa akin ng may halong gulat at pagtataka. At ikaw, baling ko sa babaeng bahagyang napaatras. Alam mo bang kasal sa akin ng lalaking yan? Hanggang kamakailan lang? Bakit ka papayag na pakasalan ng isang lalaking wala man lang karespe-respeto sa nakaraan? Miss, sandali lang. Mahinang sabi ng babae habang hawak ang dibdib nito. Huwag mo siyang idamay dito, Lorraine! Seryosong sabi ni Ismael. Hinawakan niya ako sa aking magkabilang balikat. Ang init ng kanyang mga palad ay agad na nagdulot ng pamilyar na kilig at kuryente sa buong katawan ko. Ngunit agad ko itong tinabig. Huwag mo akong hawakan! Bulyaw ko. Ang
Kapal na mukha mo. Pumunta ako rito dahil sinabi sa akin ng kaibigan ko na may kasal ka ngayon. Hindi ako naniwala nung una pero heto ka. Nakabarong, nasa harap ng altar at handang mangako ulit ng habang buhay sa ibang babae. Hindi ako papayag, Ismael. Lorraine, makinig ka muna sa akin. Mahinahong sabi ni Ismael. Wala man lang bakas ng galit sa kanyang muka. Sa halip ay may kaunting ngiti na gustong lumabas sa gilid ng kanyang mga labi na lalong nagpagalit sa akin. Anong tinatawa mo? Nasisiyan ka bang makita ako nagmumukhang katawa-tawa rito? Galit na tanong ko habang pinupunasan ng aking mga luha. Bumuntong hininga si Ismael. Lumapit siya sa akin ng mas malapit at itinuro ang mesa sa gilid ng altar. Lorraine, hindi ako ang ikakasal. Mahinang bulong ni Ismael sa akin. Napatigil ako. Anong sabi mo? Sabi ko, hindi ako ang ikakasal at hindi to kasal. Ulit niya. Biglang may pumasok na isang lalaking nakabarong din mula sa pintuan ng sacristy. May dala-dala itong sanggol na nakabalot ng puting kumot kasamang isang pari na nakangiti ng alanganin. Ninong Ismael, magsisimula na ba ang binyag ng anak namin? Sabi ng lalaking kakapasok lang. Unti-unting nanlaki ang mga mata ko. Tumingin ako sa pari, sa lalaking humahawak sa baby, sa babaeng napagbintangan ko at pabalik kay Ismael. Binyag? Nautal kong tanong. Nangiti ng tuluyan si Ismael at tumango sa akin. Oo, Lorraine. Binyag to ng inaanak ko. Ako napiling ninong at ang babaeng sinisigawan mo. Siya ang aking pinsan at ang nanay ng baby. Tila huminto ang ikot ng mundo ko. Ang matinding galit at selos na nag-uumapaw sa aking puso ay biglang napalitan ng labis na kahihiyan. Dumaloy ang init sa aking buong muka at gusto ko na lamang kainin ako ng lupa sa mismong sandaling yon. Tila nawalan ako ng lakas sa aking mga binti. Naramdaman ko ang mabilis na pag-akyat ng init mula sa aking leeg hanggang sa aking mga pisngi. Ang buong simbahan ng San Sebastian, mula sa pari sa mga bisitang nakabarong at nakagown hanggang sa lalaking may hawak ng baby ay nakatitig sa akin. Ang ilan sa kanila ay halatang pinipigilan ng pagtawa, samantalang ang iba naman ay nagbubulong-bulungan habang nakaturo ang kanilang mga daliri sa akin. Ano? Ang tanging salita na lumabas sa aking bibig. Tumingin ako kay Ismael na ngayon ay nakatitig sa akin nang may halong pagkagulat, pag-aalala at bahagyang pilyong ngiti sa kanyang mga labi. Sabi ko sa'yo, makinig ka muna. Mahinang bulong ni Ismael sa akin. Mabilis niyang pinalitan ang kanyang ekspresyon at humarap sa kanyang mga kamag-anak. Pasensya na kayo, Father. Tita, Tito. Kaunting miscommunication lang. Ismael! Singit ng pinsan niyang babae, ang babaeng halos sabuyan ko ng apoy sa galit kanina. Siya ba si Lorraine? Ang dating asawa mo? Oo, Claire. Tugon ni Ismael bago ulit bumaling sa akin. Lumapit siya ng bahagya at inabot ang aking kamay. Halika muna sa labas, Lorraine. Baka nakaabala tayo sa binyag. Hindi ako nakapagsalita. Hinayaan ko siyang hawakan ng aking kamay at akayin ako palabas ng simbahan. Ang marahang pagdait ng kanyang mainit na palad sa aking balat ay nagdulot ng pamilyar na kuryente sa akin. Isang mainit na 6 na buwan ko nang hindi nararamdaman. Nang makalabas kami ng malaking pinto ng simbahan ay agad akong dinala ni Ismael sa may lilim ng isang malaking punong akasya sa gilid ng pasyo. Doon lang ako nakahinga ng malalim, bagamat ramdam ko pa rin ang matinding kahihiyan sa aking buong katawan. Gusto mo ng tubig? Tanong niya habang tinitingnan ng namumula kong muka. Wag na. Mabilis kong sagot habang iniiwas ang aking tingin. Gusto kong tumakbo at sumakay agad sa kotse ko para umalis pero tila ayaw gumalaw ng mga paa ko. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Natawa ng mahina si Ismael. Ang tunog ng kanyang tawa ay tila musika na napakatagal ko nang hindi naririnig. Pinatapos mo ba ako magsalita, Lorraine? Mula nung pumasok ka sa pinto, sumisigaw ka na. Pinagbibintangan mo pa si Claire na inaagaw ako sa'yo. Akala ko kasi napayuko ako at pinaglaruan ng gilid ng aking bag. May nag-text kasi sa akin mula sa isang kaibigan. Sinabi niyang nakita ka raw sa San Sebastian. Nakabarong at kasamang isang babaeng nakaputi sa halap ng altar. Akala ko talaga. Akala mo ikakasal na ako.
Pagtuloy ni Ismael sa aking sasabihin. Dahan-dahan akong tumango, hindi pa rin makatingin sa kanyang mga mata. Oo, 6 na buwan na pala mula nang maipasa ang annulment natin. Naisip ko, napakabilis mo namang makalimot. Tahimik na lumapit sa akin si Ismael. Marahan niyang iniangat ang aking baba gamit ang kanyang mga daliri upang pilitin akong tumingin sa kanya. Nang magtagpo ang aming mga mata ay nakita ang pagiging seryoso sa kanyang mga tingin, ang parehong tingin na pumatay sa akin nung araw na lumayas ako sa aming bahay. Lorraine, 3 taon tayo naging mag-asawa. Sa tingin mo ba talaga, ganun lang kadaling palitan ka sa puso ko? Sa loob ng 6 na buwan, handa na akong mangako ulit sa ibang babae sa harap ng Diyos. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko sa sinabi niya. Ang matinding selos na nararamdaman ko kanina ay biglang napalitan ng magkahalong kilig at matinding pangungulila. Pero bakit hindi ka lumaban nung humingi ako ng annulment? Tanong ko habang may panibagong luha na naman na pumatak sa aking mata. Pumayag ka kaagad, Ismael. Parang gustong-gusto mo ring matapos ng lahat sa atin. Sumilip ang lungkot sa mga mata ni Ismael. Ibaba niya ang kanyang kamay mula sa aking baba at ibinulsa ito sa kanyang pantalon. Dahil yun ang gusto mo, Lorraine. Nakikita ko nasasaktan ka na sa akin dahil sa mga away natin. Pumayag ako hindi dahil ayoko na sa'yo, kundi dahil ayaw na kitang mahirapan pa. Napasighap ako. Ang mga salita niyo ay tila isang malakas na sampal sa akin. Sa loob ng 6 na buwan, buong akala ko ay wala na siyang pakialam sa akin. Buong akala ko ay masaya na siyang malaya siya mula sa pagsasama namin. Ismael, bago pa man ako makapagsalita ulit ay lumabas si Claire mula sa simbahan at kumaway sa amin. Ninong Ismael, magsisimula ng seremonya ni Father. Hinahanap ka na. Tumingin ulit sa akin si Ismael. Kailangan ko nang bumalik sa loob, Lorraine. Sige, pumasok ka na. Mahina akong tugon. Tinitigan ako ni Ismael ng ilang segundo bago nag-aalanganin. Huwag ka munang umalis. Mag-usap tayo pagkatapos ng binyag. Pakiusap. Mag-usap? Gulat kong tanong habang nakatitig sa kanyang malalim na mga mata. Ismael, ano pa ba pag-uusapan natin? Nakakaya na nga ginawa ko sa loob ng simbahan. Tapos gusto mo pa ako magstay? Lorraine, pakiusap. 6 na buwan tayong walang komunikasyon. Ngayon nandito ka na lang din naman. Huwag ka namang tumakbo palayo agad sa akin. Pero nahihiya ako sa pamilya mo, Ismael. Sigaw ko ng mahina sabay turo sa pintuan ng simbahan kung saan nakatayo pa rin si Claire at nakatingin sa amin. Akala ng pinsan mo at ng mga bisita mo nahihibang na ako. Pinagkamalan kong kasalang binyag ng baby niya. Natawa ulit ng mahina si Ismael. Yung tawang bahagyang pilit pero puno ng lambing na dumaan sa kanyang mga mata. Mabait si Claire. At kilala ka niya. Alam niyang mabilis uminit ang ulo mo kapag nagsiselos ka. Hindi ako nagsiselos! Mabilis kong tanggi habang nag-iwas ng tingin at pinagkrus ang aking mga kamay sa dibdib. Nagulat lang ako. Yun lang yun. Talaga? Hindi ka nagsiselos? May halong pangaasar niyang tanong. Narinig ng buong San Sebastian ang sigaw mo, Lorraine. Itigil ang kasal, Ismael. Huwag mong ituloy yan. Para silang nanonood ng movie. Nakangiti na saad pa ng binata. Ismael, isa pa! Banta ko habang namumula ang aking mga pisngi sa matinding hiya at inis. Aalis na talaga ako! Huwag! Agad niyang hinawakan ang aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay muling nagpadaloy ng kuryente sa aking buong katawan. Seryoso ko. Hintayin mo ako sa coffee shop sa tapat ng simbahan. Pagkatapos ng binyag at ng kaunting reception, pupuntahan kita doon. Huwag kang aalis, pakiusap. Tinitigan ko si Ismael. May pakiusap sa kanyang mga mata na matagal ko nang hindi nakikita. Sa huli ay mabigat akong bumuntong hininga. 1 oras lang, Ismael. Kapag wala ka pa pagkalipas ng 1 oras, uuwi na ako. Deal. 1 oras. Sagot nito bago binitawan ng aking kamay at mabilis na tumakbo pabalik ng loob ng simbahan. Naalala ko tuloy nung bago pa lamang kami ay lagi siyang mabilis kumilos kapag ayaw niyang maghintay ako. Lumakad ako patawid ng kalye at pumasok sa maliit at malamig na cafe sa tapat ng San Sebastian. Umorder ako ng kapeng mainit at umupo sa tabi ng bintana kung saan kitang-kita ang labasan ng simbahan. Habang pinapanood ko ang mga taong lumalabas mula sa binyagan matapos ang ilang minuto, ay hindi ko mapigilang isipin ang mga nangyari.
Bakit nga ba ako nagpadalos-dalos? Bakit noong narinig ko lang na ikakasal daw si Ismael ay tila nawala ang lahat ng lohika sa utak ko? Dahil mahal mo pa rin siya, Lorraine. Bulong ko sa aking sarili habang nakatitig sa tasa ng kape. Wala pang 55 minuto ay narinig ko ang kalansing ng mga kampanilya sa pinto ng cafe. Inangat ko ang aking ulot, nakita ko si Ismael na pumasok. Nakaalis ng kanyang barong Tagalog at tanging nakaputing polo shirt na lang siya habang nakatupi ang mga kamay nito hanggang siko. Napakalinis pa rin niyang tingnan. On time ako. Bungad niya habang lumalapit sa aking mesa. Umupo siya sa bakating upuan sa harap ko. Akala ko sasama ka pa sa kainan nila. Malamig kong sabi. Pilit na itinatago ang galak sa aking puso dahil totoong dumating siya. Umalis na sila papuntang venue. Sinabi ko kay Claire na may mahalaga akong kailangang kausapin. Sagot niya habang nakatitig ng diretso sa akin. At ikaw yun, Lorraine. Ipinatong kong dalawa kong kamay sa mesa at huminga ng malalim. Sige Ismael, nandito na tayo. Ano bang pag-uusapan natin? Kamusta ka na? Tanong niya. Simple lang ang tanong pero napakalalim ng dating sa akin. Eto, buhay pa. Sagot ko. Medyo busy sa butik. Ikaw, kamusta ang kumpanya mo? Maayos naman. Pero tahimik ang bahay. Seryoso niyang sabi. Napakatahimik mula nung umalis ka. Kumirot ang puso ko sa sinabi niya. Ismael, wag na nating balikan yan. Bakit hindi? Mabilis niyang putol sa akin. Lorraine, nakita ko kung paano ka sumugod sa simbahan kanina. Nakita ko ang mga luwas sa mata mo. Bakit ka umiyak kung wala ka namang pakialam sa akin? Napatigil ako sa tanong ni Ismael. Para ako naubusan ng hangin habang nakatitig sa kanyang mga mata na naghihintay ng sagot. Ang lamig ng aircon sa loob ng cafe ay tila hindi sapat para pawiin ang init na nararamdaman ko sa aking muka at leeg. Malamang magagalit ako. Pilit kong pagtatanggol sa sarili habang pilit na ginagawang matigas ang aking boses. Sino ba namang dating asawang hindi magugulat kapag nabalitaan niyang ikakasal na agad ang ex niya pagkalipas lang ng 6 na buwan? Ismael, 6 na buwan pa lang. Siyempre may isip ko na niloko mo lang ako nung tayo pa. Lorraine, tumingin ka sa akin. Mahinang utos ni Ismael. Hindi ako gumalaw kaya dahan-dahan niyang inabot ang aking kamay na nakapatong sa mesa. Inilagay niyang kanyang malapad na palad sa ibabaw ng kamay ko. Ang init ng kanyang balat at ang pamilyar na haplos ng kanyang mga daliri ay nagdulot ng napakalakas na kabog sa aking puso. Mula nung araw na lumabas ka sa pinto ng bahay natin, wala akong ibang tiningnang babae. Seryosong sabi ni Ismael. Wala akong pinalit sa'yo. Wala akong ibang minahal. Kaya nung makita kitang tumatakbo papasok sa simbahan kanina, hindi galit ang naramdaman ko. Ano pala? Halos pabulong kong tanong. Pag-asa. Sagot niya ng walang alinlangan. Naramdaman ko na may pag-asa pa. Kasi, kung wala ka ng pakialam sa akin, hindi ka tatakbo ng ganun kabilis para lang pigilan ang kasal ko. Hindi ka iiyak ng ganun katindi. Binitawan ko ang kamay niya at mabilis na kinuha ang aking tasa ng kape para uminom. Pilit na iniiwas ang aking paningin. Nagkakamali ka ng isip, Ismael. Ginawa ko yun dahil sa pride ko. Pride? Mahina nang natawa si Ismael, yung tawa na may halong pait. Lorraine, kilala kita. Kapag pride lang ang pinag-uusapan, hindi ka gagawa ng eksena sa harap ng maraming tao. Masyado mong pinapahalaga ng imahe mo para gumawa ng ganun. Ginawa mo yun kasi mahal mo pa rin ako. Ismael, tama na! Napatayo ako mula sa aking upuan dahil sa matinding hiya, kilig at galit sa aking sarili. Huwag mong ipamukha sa akin na para akong nahihibang na naghahabol sa'yo. Nakikipag-anal ako kasi hindi na tayo masaya. Kasi araw-araw na lang tayo nag-aaway. Napatayo rin si Ismael. Hindi siya galit. Sa halip ay lumapit siya sa akin at hinawakan ng aking dalawang braso. Nag-aaway tayo kasi kapwa tayo matigas ang ulo. Nag-aaway tayo kasi hindi tayo nag-uusap ng maayos. Pero kailanman hindi nawawala ang katotohanan ng mahal kita, Lorraine. At alam kong mahal mo pa rin ako. Napapikit ako ng mariin habang dumadaloy na naman ang panibagong luha sa aking mga pisngi. Bakit ba napakahirap magsinungaling sa harap ng lalaking ito? Bakit sa kabila ng 6 na buwang paglalayo
ay isang hawak lang niya ay natutunaw agad ang lahat ng pader na itinayo ko sa paligid ng puso ko. Ismael, marami nang nagbago. Wala nang kasal natin, legal na tayong hiwalay. Papel lang yun, Lorraine. Pabulong niyang sabi malapit sa aking tenga. Ang papel, pwedeng maging papel ulit. Ang kontrata, pwedeng pirmahan ulit. Pero ang nararamdaman ng puso natin, hindi yun nabubura ng kahit na anong desisyon sa korte. Nang idilat ko ang aking mga mata, nakita ko kung gaano kalapit ang mukha niya sa akin. Pangarap kong sandaling ito sa loob ng 6 na buwan, ang muling makatabi siya, ang maamoy ang pamilyar niyang pabango at ang marinig ang malambing niyang boses. Umuwi ka na muna ngayon. Marahang sabi ni Ismael habang pinupunasan ng kanyang hinduturo ang luha sa aking pisngi. Pahinga ka na. Alam ko napagod ka sa pagtakbo at pagsigaw sa binyag ng inaanak ko. Natawa ko ng mahina sa kabila ng aking luha. Inaasar mo na naman ako eh. Hindi. Nakangiti niyang sagot. Gusto ko lang makita ngumiti ka ulit. Pero hindi pa tayo tapos mag-usap, Lorraine. Susunduin kita bukas pagkatapos ng trabaho mo sa butik. Ismael, Hindi ako tumatanggap ng no love. Ngayon pa ba na alam ko na mahal mo pa rin ako? saad niya sa akin bago binitawan ng aking siko. Mag-ingat ka sa pagmamaneho pa uwi ha. Wika pa ni Ismael bago ko hinalikan sa aking pisngi na ikinapula ng buong mukha ko. Hindi ako nakatulog ng maayos nung gabing yun. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip kong bawat eksena sa simbahan, ang bawat salita ni Ismael sa cafe at ang pamilyar na haplos ng kanyang mga daliri sa aking pisngi. Ang dating maayos at tahimik kong mundo matapos ang 6 na buwang paghihiwalay ay muling nabulabog sa loob lamang ng isang araw. Kinabukasan, maaga akong pumasok sa aking butik. Pilit kong ibinuhos ang buo kong atensyon sa pagdedisenyo ng mga bagong gown at pag-aasikaso sa mga kliyente. Ngunit kahit anong gawin ko ay sadyang lumilipad ang isip ko. Ma'am Lorraine, may naghahanap po sa inyo sa labas. Tawag sa akin ni Jen, ang aking assistant, bandang 5:00 na ng hapon. Bumilis biglang tibok ng puso ko. Mabilis kong inayos ang aking buhok at damit bago lumabas ng aking opisina. Pagkarating ko sa showroom ng butik ay nakasandal si Ismael sa gilid ng glass door habang may hawak na isang malaking bouquet ng mga puting rosas. Nakasuot siya ng navy blue na polo shirt at maong. Simple lang pero napakagwapo pa rin sa paningin ko. Anong ginagawa mo dito, Ismael? Nagtataka kong tanong habang lumalapit sa kanya. Pilit na pinapanatiling seryoso ang aking boses. Sinabi ko naman sa'yo kahapon, di ba? Susunduin kita. Sagot niya nang may kasamang matamis na ngiti. Inabot niya sa akin ang mga bulaklak. Para sa'yo. Peace offering sa pang-aasar ko sa'yo kahapon. Tinitigan ko ang mga rosas. Ito ang mga paborito kong bulaklak. Kahit nung mag-asawa pa lang kami ay lagi siyang nag-uuwi ng ganito mga bulaklak kapag gusto niyang maglambing. Dahil sa matinding amoy at ganda ng regalo ay hindi ko napigilang tanggapin yon. Salamat, pero hindi mo naman kailangan mag-abala ng ganito. Mahinang sabi ko habang inilalapit ang mga bulaklak sa aking ilong para amuyin. Hindi abala makita at makasama ka, Lorraine. Sagot niya habang nakatitig ng malalim sa akin. Nakalimutan mo na ba? Nag-iwas ako ng tingin at nararamdaman ko na naman ang pamumula ng aking mga pisngi. Asa mo ba ako dadalhin? May mga kailangan pa akong tapusin sa butik. Nakausap ko na si Jen bago ka lumabas. Sabi niya tapos na raw ang mga aasikasuhin mo ngayon. Nakatanging sabi ni Ismael, sabay kindat kay Jen na nasa likod ko at lihim na nagtatakip ng bibig na tila kinikilig. Naningkit naman ang mga mata ko kay Ismael. Pinagkakaisaan niyo ako ah. Gagawin kong lahat para makasama ka. Sumama ka na sa akin. Pangako, magugustuhan mong pupuntahan natin. Wala na akong nagawa kundi ang sumama sa kanya. Sumabay kami sa sasakyan. Sa buong biyahe ay nabalot kami ng pamilyar na katahimikan. Hindi yung nakatulala at nakakatakot na katahimikan, kundi ang uri ng katahimikan kung saan komportable kami sa piling ng isa't isa kahit walang nagsasalita. Pagkalipas ng halos 30 minuto, lumiko ang sasakyan sa isang pamilyar na daan. Napaayos ako ng upo at tumingin sa labas ng bintana. Lumabas kami sa lungsod at pumasok sa isang tahimik na subdivision. Bago huminto ang kotse sa harap ng isang 2 palapag na bahay na may malaking bakuran at gawa sa kombinasyon ng kahoy at modernong salamin, gulat ako na patingin kay Ismael.
Ismael, ito ba yung... Oo, Lorraine. Putol niya sa sasabihin ko. Pinatay niyang makina ng kotse at bumaling sa akin. Ito yung bahay na pinapangarap nating ipatayo nung bago tayo maghiwalay. Yung blueprint na iginuhit natin sa tissue sa isang coffee shop. 3 taon na nakakalipas. Napatakip ako ng bibig. Hindi ako makapaniwala. Nung mag-asawa pa kami, madalas naming pag-usapan ng pagpapatayo ng sarili naming bahay kung saan may malaking opisina para sa mga designs ko at may malawak na bakuran para sa aming mga hinaharap na anak. Nang umalis ka sa bahay natin at humingi ng annulment, hindi ko itinigil ang pagpapatayo dito. Pinagpatuloy ko dahil sa bawat pako at bakbak ng simento rito. Ikaw lang ang naiisip ko. Ginawa ko to para sa atin, Lorraine. Nakatitig lang ako sa magandang bahay sa aming harapan. Ang bawat detalye nito mula sa malalaking bintanang salamin, ang kulay abong pintura hanggang sa kahoy na pintuan ay eksaktong katulad ng iginuhit namin ni Ismael noong mga panahong puno pa kami ng pangarap. Ismael, bakit mo ipinagpatuloy to? Alam mong naghiwalay na tayo. Paano kung hindi na ako bumalik? Bumaba si Ismael sa sasakyan at pinagbuksan ako ng pinto. Inabot niya ang aking kamay upang alalayan ako sa pagbaba. Kahit hindi ka na bumalik, Lorraine, sapat na sa akin na matupad ang pangarap mo. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa na balang araw. Titira ka rin dito kasama ko. Dinala niya ako sa loob ng bahay. Malamig ang hangin dahil sa bukas na sliding glass doors na nakaharap sa isang malawak na bakuran. Kahit wala pa itong gaanong gamit, ramdam na ramdam kong init at ginahawa na ibinibigay ng lugar. Tingnan mo to. Sabi ni Ismael habang inaakay ako papunta sa ikalawang palapag. Binuksan niya ang isang malaking pinto sa dulo ng kalye ng hallway. Ito na pagkasunduan nating opisina mo. May sarili kang mesa at malaking bintana para maliwanag kapag nagdedesenyo ka ng mga damit. Napatingin ako sa paligid. Ang kwarto ay napakalawak at may nakahanda ng malaking mesa para sa aking mga sketchbooks at tela. Walang kapantay ang halaga ng regalong ito sa puso ko. Bakit ka nag-abala ng ganito? Tanong ko habang nakatitig sa kanya. Nararamdaman ang muling pag-init ng aking mga mata dahil sa namumuong luha. Ismael, ilang taon tayo nagkasama at sa huling taon natin, napakapait ng lahat. Nag-away tayo sa maliliit na bagay, nawalan ng oras sa isa't isa at sumuko ako. Lumapit si Ismael sa akin at hinawakan ng aking magkabilang pisngi. Marahan niyang pinunasan ng pumapatak kong luha. Pareho tayong sumuko, Lorraine. Naging busy ako sa negosyo. Nakalimutan kong alagaan ang nararamdaman mo. Naging padalos-dalos ka dahil pakiramdam mo malayo na ako sa'yo. Pero ang pagkakamali natin sa nakaraan ay hindi nangangahulog ang kailangan na nating tapusin ng lahat. Natuto na ako, Lorraine. Natuto na ako sa sakit ng 6 na buwang wala ka sa piling ko. Natatakot ako, Ismael. Natatakot akong subukan ulit matapos ang lahat ng sakit. Isinandal niya ang kanyang noo sa akin. Natatakot din ako. Pero mas natatakot akong mawala ka ng tuluyan sa buhay ko, Lorraine. Nang sumugod ka sa simbahan kahapon, nakita ko sa mga mata mo na mahal mo pa rin ako. Huwag mong ipagkait sa atin ng pangalawang pagkakataon. Tumitig ako sa kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat ng galit, hiya at takot na nararamdaman ko nito mga nakaraang buwan, ay isang bagay lang ang malinaw sa akin sa mga sandaling ito. Mahal na mahal ko pa rin ang lalaking ito. Magsimula tayo sa umpisa. Bulong ko habang unti-unting pumapatak ang mga panibagong luha ng saya. Walang mabilisang desisyon. Liligawan mo ako ulit. Babalik ka sa akin sa mga oras na pinaghihintay mo ako mag-isa sa bahay. Lumawak ang ngiti sa mga labi ni Ismael at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan, nakita ko ang totoong ligaya sa kanyang muka. Sige, liligawan kita araw-araw hanggang sa pumayag ka ulit na maging akin ka. Liligawan kita araw-araw at pangako, babawi ako sa iyo, Lorraine. Ulit ni Ismael habang hindi maalis-alis ang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Tiningnan ko siya ng pabalik. Pilit na pinipigilan ng pagtawa ngunit halatang kumikislap ang aking mga mata sa labis na kagalakan. Siguraduhin mo lang, Ismael. Hindi na ako madaling makuha ngayon. Mas mataas na ang standards ko. Kahit gaano pa kataas yan, tatalon ako para maabot ka. Sagot niya nang walang alinlangan sabay kindat sa akin. So paano ba yan? Paano magsimulang ligawan ng isang ex-husband sa kanyang ex-wife? Unang gawin mo, i-date mo muna ako na maayos. Walang pag-uusapan tungkol sa trabaho at tungkol sa nakarang away natin.
Dapat pure dating lang. Madali lang yan. Nakangiting sabi ni Ismael. Hinawakan niyang aking kamay at marahang inakay pababa ng hagdan ng aming bagong bahay. Saan mo gustong kumain ngayong gabi, my princess? Tawagin mo lang akong Lorraine. Paalala ko sa kanya bagamat nakaramdam ako ng matinding kilig sa pamilyar na tawag niya sa akin noong bago pa lamang kami. Sige na nga, Lorraine. Tawa niya habang binubuksan ang pinto ng kotse para sa akin. Pero para sa akin, ikaw pa rin ang reyna ko. Nagtungo kami sa isang tahimik at romantic na restaurant sa ibabaw ng burol na nakatanaw sa ilaw ng lungsod. Masarap ang hangin at napakaganda ng tanawin. Habang naghihintay kami ng pagkain ay pinagmasdan ko si Ismael. Napakagwapo niya, tila nangungusa pa din ang mga mata nito. Bakit ka nakatitig sa akin ng ganyan? Tanong niya habang nakatunga nga rin sa akin. Naisip ko lang, sa loob ng 6 na buwan, hindi ko akalaing makakaupo ko rito kasama ka nang walang sumisigaw o umiiyak. Dahan-dahan kong sabi. Nagsisisi ka ba? Sa alin? Sa pag-iwalay natin. Bumuntong hininga ko at inayos ang kubyerto sa harapan ko. Minsan, oo. Pero sa kabilang banda, sa tingin ko kailangan natin yun, Ismael. Kailangan nating mawala ang isa't isa para ma-realize natin kung gaano natin kakailanganin ng isa't isa. Tumango si Ismael. Inabot niya ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Tama ka. Dati akala ko sapat ng pagsusumikap sa trabaho para mabigyan ka ng magandang buhay. Nakalimutan kong ang totoong kailangan mo ay ang oras at atensyon ko. At ako naman, masyadong mabilis uminit ang ulo ko. Tulad nung nangyari kahapon sa San Sebastian. Napatawa kami pareho nang maalala ang eksenang yun. Diyos ko, Ismael! Takip ko sa aking muka dahil sa matinding hiya. Huwag mo na ngang ipaalala. Naaalala ko na naman kung paano ko pagbintangan ng pinsa mo na inagaw ka sa akin. Pero alam mo, Lorraine, yun ang pinakamasayang araw sa loob ng 6 na buwan. Dahil napatunayan mo sa akin na mahal mo pa rin ako. Walang ibang pwedeng maging Mrs. Ismael Dominguez, kundi ikaw lang. Mrs. Dominguez. Pagtatama ko sa kanya habang nakataas ang isang kilay. Pansamantala lang yan. Babalik din yung Mrs. sa pangalan mo. Kumindat siya. Dumating ang pagkain namin at nagpatuloy ang gabi sa pamamagitan ng masayang kwentuhan, tawanan at palitan ng mga pangarap. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, pakiramdam ko'y bumalik kami sa mga unang buwan ng aming relasyon. Puno ng pag-asa, pagmamahal at pananabik sa isa't isa. Naging napakatamis na mga sumunod na linggo. Araw-araw ay sinusundo ako ni Ismael sa aking butik. Nagdadala siya ng paborito kong kape sa umaga at nag-iwan ng mga simpleng sulat sa aking mesa na may nakasulat na, Liligawan kita hanggang sa dulo, mahal ko. Biyernes ng gabi, nagpasya kaming maghapunan sa isang sikat na restaurant sa lungsod. Masaya kami nagtatawanan habang nagkukwento si Ismael tungkol sa kanyang bagong proyekto sa kumpanya nang biglang may lumapit sa aming mesa. Ismael? Ikaw nga! Isang matangkad at magandang babaeng nakagaw ng pula ang nakatayo sa tabi ng aming mesa. May dala itong baso ng alak at nakatitig kay Ismael na may kasamang malapad na ngiti. Sabrina? Gulat na sabi ni Ismael habang unti-unting tumatayo mula sa kanyang upuan. Anong ginagawa mo rito? May business dinner din kami ng client ko dito. Sagot ng babae sabay baling ng tingin sa akin. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na parang sinusuri ang bawat detalye ng aking suot. Oh, hi! You must be the ex-wife. Naramdaman ko ang mabilis na pagtaas ng dugo sa aking leeg. Ang tono ng kanyang boses ay tila may halong pambabaliwala at panliliit. I'm Lorraine. Malamig kong sagot habang inuunat ang aking likod para hindi magmukhang nanginginig. I'm Sabrina, Ismael's business partner from the architectural firm. At madalas din kasama ni Ismael sa mga late night meetings nito man nakaraang buwan. Tumingin ako kay Ismael. Nakita kong pagkabigla at pag-aalala sa kanyang mukha. Sabrina, please. Nasa gitna kami ng dinner ni Lorraine. Sorry, nakaabala ba ako? Biro ni Sabrina habang humahawak pa sa braso ni Ismael. Naisip ko lang kasing kamustahin ka. Sabi mo kasi sa akin ng 1 linggo, sarado na ang pinto mo para sa nakaraan, di ba? Kaya nagulat ako na makita ko kayo magkasama. Kumirot ang puso ko sa narinig. Sarado na ang pinto ng nakaraan? Ano bang sinabi ni Ismael sa ibang tao habang naghahabol siya sa akin? Sabrina, bitiwan mo ko. Madiing sabi ni Ismael sabay tabig sa kamay ng babae.
Huwag kang mag-imbento ng mga salitang hindi ko sinabi. Bumalik ka na sa mesa mo. Wow! Chill, Ismael. Nagbibiro lang naman ako eh. Tawa ni Sabrina pero halatang naiinis na rin. Sige, maiwan ko na kayo. Enjoy your dinner, Lorraine. Nang makalayo, si Sabrina ay naging napakatahimik ng aming mesa. Pinagmasdan ko si Ismael na mabilis na umupot humawak sa aking kamay sa ibabaw ng mesa. Lorraine, makinig ka sa akin. Pakiusap niya habang nakatitig ng diretso sa aking mga mata. Walang ibang ibig sabihin yun. Si Sabrina, kasosyo lang sa negosyo at kailanman hindi ko sinabi sa kanya na saradong pinto ko sa'yo. Inagaw kong aking kamay mula sa kanya. Ismael, ilang buwan ka palang hiwalay sa akin nung makatrabaho mo siya. Bakit kailangan kasama mo siya sa mga late night meetings? Bakit hawak-hawak ka pa niya sa braso? Lorraine, wala kaming relasyon. Kliyente niyang hawak namin kaya madalas kami magkausap. Siya lang ang nag-a-assume na mahigit pa ron. Pero palagi kong pinapaintindi sa kanya na profesional lang ang lahat. Pero nasaktan ako, Ismael. Mahinang sabi ko habang nanginginig ang aking boses. Akala ko ba nagbago na tayo? Bakit pakiramdam ko, babalik na naman tayo sa dating paulit-ulit na nag-aaway dahil sa selosan at walang katapusang pagdududa? Hindi tayo babalik doon, Lorraine. Giit ni Ismael. Tumayo siya at pumwesto sa tabi ko. Lumuhod siya sa harap ng upuan ko habang hawak ang dalawa kong kamay. Hindi ako papayag na sirain ng kahit na sino ang kung anong sinusubukan nating buuin ulit. Naniniwala ka ba sa akin, Lorraine? Nakatitig ako sa mga mata niyang puno ng katapatan. Alam kong malaki na bago sa kanya, pero paano ko pakakalmahin ang kaba sa puso ko na muling nabuhay dahil sa selos? Nakatitig ako sa mga mata ni Ismael habang nakaluhod siya sa aking harapan sa loob ng restaurant. Ang kaba at selos sa aking puso ay pilit na nakikipaglaban sa matinding pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Nakahanda ka na bang patunayan yon, Ismael? Mahina akong tanong habang pinipigilan ang aking luha. Dahil ayoko nang bumalik sa dati, Ismael. Ang sakit-sakit nung naghiwalay tayo, gabi-gabi. Dahil sa mga taong pumasok sa pagitan natin. Tumayo si Ismael at agad na kinuha ang kanyang phone mula sa bulsa. Papanindigan kong sinasabi ko, Lorraine. Papanindigan kita. Anong gagawin mo? Nagtataka kong tanong habang pinapanood siyang pumipindot sa kanyang screen. Inalagay niyang speakerphone ang tawag. Pagkalipas ng 3 ring ay sumagot ang boses ni Sabrina sa kabilang linya. Hello Ismael, bakit ka napatawag? Na-realize mo bang dapat kang umalis sa dinner na yan? Tanong ni Sabrina na may halong lambing sa boses. Sabrina, nakatutok sa speakerphone ang tawag na to at kasama ko si Lorraine. Seryoso at malamig na sabi ni Ismael. Natahimik ang kabilang linya sa loob ng ilang segundo bago sumagot si Sabrina. Okay. Bakit ka naman napatawag? Gusto kong linawin sa'yo at sa harap ng babaeng mahal ko ang mga sinabi mo kanina. Madiing sabi ni Ismael. Kailanman, hindi ko sinabi sa'yo na saradong pinto ko para sa nakaraan. At mas lalong wala tayong relasyon na higit pa sa pagiging magkasosyo sa architectural project. Ismael, nagbibiro lang naman ako kanina. Hindi magandang biro yun, Sabrina. Dahil sa mga maling pinapahiwatig mo, nasasaktan mong babaeng pinakamamahal ko at pinagsisikapan ko makuha ulit. Mula ngayon, re-reassign ko ang project sa ibang senior architect ng firm natin. Ayoko na magkaroon ng dahilan para makatrabaho ko ng personal. Ano? Ismael, dahil lang sa ex-wife mo, isusuka mo ng project natin? Gulat na sigaw ni Sabrina. Hindi lang siya ex-wife, Sabrina. Siya ang babaeng pakakasalan ko ulit at babaeng mamahalin ko. Sagot ni Ismael ng walang alinlangan. Mag-uusap ang HR at si partner Ramos tungkol sa turnover ng account bukas. Good night. Indend ni Ismael ang call bago pa man makapagsalita ulit si Sabrina. Ibinaba niya ang kanyang phone sa mesa at humarap sa akin. Tinitigan niya ako ng may buong katapatan at pagmamahal. Sapat na ba yung para patunayan sa'yo kung sino mas mahalaga sa akin, Lorraine? Mahinang tanong ni Ismael habang iniaabot ulit ang kaaking 2 kamay. Nakatitig lang ako sa kanya, hindi makapaniwala sa bilis ng kanyang ginawang aksyon. Dati kapag nagseselos ako sa ibang babae ay madalas niyang sabihing, masyado ka naman paranoid. o kaya, trabaho lang to, Lorraine. Mag-isip ka nga. Pero ngayon ay pinalitan niya agad ang proyekto at pinotektahan ng nararamdaman ko ng walang alinlangan. Ismael, napakalaking proyekto ng firm niyo yon.
Pabulong kong sabi. Walang proyektong mas malahalaga kaysa sa'yo, Lorraine. Sagot niya habang inilalapit ang aking mga kamay sa kanyang labi para halikan ang mga dulo ng aking daliri. Sinabi ko sa'yo, natuto na ako. Ayaw na kitang mawala ulit sa akin dahil lang sa maling komunikasyon o sa mga taong gustong sumira sa atin. Hindi ko napigilan ang pagtulog ng panibagong luha ng aking mga mata. Mga luhang hindi nagaling sa galit at selos kundi sa matinding labis na kaligayahan. Napakayabang mo talaga! Nakakatawang saad ko sa kanya habang pinupunasan ang aking pisngi. Yabang agad. Nagsasabi lang ako ng totoo, no? So, forgiven na ba ako? Pag-iisipan ko. Biro ko habang itinataas ang aking kilay. Lorraine naman, ginawa ko ng lahat eh. Reklamo niya na parang batang nagmamakaawa pero may pil yung ngiti sa kanyang labi. Sige na nga. Natawa ko ng tuluyan. Pinapatawad na kita, Mr. Dominguez. Matapos ang nangyari sa restaurant kasama si Sabrina ay mas lalo naging magaan ang pakiramdam ko sa relasyon namin ni Ismael. Ipinaramdam niya sa akin na hindi lang salita ang kanyang mga pangako, kundi talagang handa siyang kumilos para protektahan ang aming pagmamahalan. Lunes ng umaga, napakasipag kong pumasok sa aking butik. Dahil sa magandang mood ko ay mabilis kong natapos ang 3 bagong sketch para sa mga gown ng aming kilalang kliyente. Habang nakatitig sa aking gawa ay biglang pumasok si Jen sa aking opisina na may malaking ngiti sa kanyang mga labi. Ma'am Lorraine, may malaking delivery po sa labas. Masiglang saad ni Jen. Delivery? Wala naman akong in-order na mga tela ngayon ah. Nagtataka kong tanong habang tumatayo mula sa aking swivel chair. Basta ma'am, labas na lang po kayo. Ang ganda po. Hatak sa akin ni Jen. Nang makalabas ako sa main showroom, halos mapasinghap ako sa aking nakita. Ang buong gitna ng showroom ay puno ng mga kahon ng mamahaling manikin. 2 bagong sewing machine na gawa sa Italy na matagal ko nang pinapangarap bilhin. At isang napakalaking bundle ng mga mamahaling silk at lace fabrics mula sa Europe. Ano to? Gulat kong tanong sa sarili habang inilalapit ang aking kamay sa napakalambot na lace. Regalo para sa pinakamagaling at pinakamagandang fashion designer sa buong mundo. Mabilis ako napalingon sa pinto ng butik at nakita si Ismael na pumasok. Nakasuot ng kanyang formal na suit para sa trabaho, ngunit nakangiti ng napakatamis habang may hawak na paborito kong iced coffee. Ismael! Nahihibang ka na ba? Bakit napakarami nitong pinadala mo? Alam mo ba kung gaano kamahal ang mga gamit na to? Natawa ng mahina si Ismael at inabot sa akin ng iced coffee. Hindi ako nahihibang, Lorraine. Masaya lang ako at gusto kong suportahan ang mga pangarap mo. Dati nakalimutan kong maging proud sa mga tagumpay mo dahil masyado ako nakatutok sa sarili kong karera. Ngayon, gusto kong maging numero 1 fan mo, love. Tinitigan ko siya. Nagahalo ang matinding kilig at gulat sa aking puso. Ismael, masyado nang marami to. Ang bahay, ang mga bulaklak, tapos ngayon ito pa? Kulang pa nga yun sa 6 na buwan na pinaluha kita. Seryosong sabi niya habang hinahawakan ng aking kamay. Lorraine, gusto ko makitang lumago ang butik mo. Gusto ko makita ka masaya sa ginagawa mo. Sir Ismael, pwede po bang magpa-picture kayong dalawa ni Ma'am sa harap ng mga bagong gamit? Singit ni Jen na may hawak ng kamera. Natawa si Ismael at mabilis na inakbayan ang braso niya. Inilagay niya ang kanyang mukha ng napakalapit sa akin habang kumukuha ng letrato si Jen. Ang amoy ng kanyang pabango at ang init ng kanyang katawan ay naging dahilan para muling bumilis ang tibok ng aking puso. Ismael, baka makita tayo ng mga kliyente. Bulong ko habang nakangiti sa kamera. Hayaan mo sila makita tayo para malaman ng lahat na ang may-ari ng butik na to ay liligawan ko ulit hanggang sa maging sa akin. Nang matapos ang picture taking, mabilis na bumalik sa kanyang desk si Jen habang nagtatawan ng iba ko pang mga empleyado. Inakay ako ni Ismael pabalik sa loob ng aking opisina at isinarado ang pinto. Salamat Ismael, sobra-sobra to pero nakakataba ng puso. Walang anuman, Lorraine. Nakangiti niyang sagot. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa aking bewang at marahang inilapit ang aking katawan sa kanya. Pero may isang pabor lang sana ako sa'yo. Ano yun? Sumama ka sa akin ngayong weekend. May pupuntahan tayong lugar na matagal na nating hindi nadadalaw. Pakiusap niya ng may malambing na boses. Saan naman yan? Sa Tagaytay.
Doon sa rest house kung saan kakauna-unahang pumayag na maging kasintahan ko nung college pa tayo. Malamig ang simoy ng hangin nang makarating kami sa Tagaytay noong Sabado ng hapon. Nakatayo kami ni Ismael sa beranda ng lumang rest house na nakaharap sa kamanghamanghang tanawin ng Bulkang Taal. Ang lugar na ito ay puno ng mga alaala. Dito kami madalas magpunta nung mga bata pa kami, noong mga panahong walang ibang mahalaga kundi ang aming mga pangarap at pag-ibig sa isa't isa. Naalala mo ba? Nung unang beses tayong pumunta rito. Tanong ni Ismael habang inilalagay ang isang mainit na jacket sa aking mga balikat mula sa aking likuran. Oo, umunan ka sa mga binti ko habang nagigitara ka. Tapos bigla kang kumanta ng napakasintonado. Natawa ng malakas si Ismael, yung tawang nagpapasigla sa buong katawan ko. Sintonado man pero napasagot naman kita nung gabing yun. Dito mo sinabing mahal mo rin ako. Naging tahimik ang paligid matapos ang kanyang sinabi. Pinalitan ito ng pamilyar at masarap na simoy ng hangin. Lumapit si Ismael sa tabi ko at sumandal sa barandilya. Nakatitig sa malamlam na sinag ng araw na unti-unting lumulubog sa burol. Lorraine, nung maghiwalay tayo, akala ko katapusan na ng lahat. Akala ko buo na ang loob mo na kalimutan ako at bumuo ng bagong buhay nang wala ako. Natakot din ako, Ismael. Araw-araw kong pilit na pinaniniwalaan ng sarili ko na tamang desisyon kong makipag-anal. Pero tuwing gabi, kapag mag-isa na lang ako sa kwarto, ang pangalan mo pa rin ang binubulong ng puso ko. Inabot ni Ismael ang aking kamay at mahigpit itong hinawakan. Sa loob ng 6 na buwan na yun, pilit kong inintindi kung saan ako nagkamali. Narealize ko na masyado kong ginagawang prioridad ang tagumpay sa negosyo. Hanggang sa nakalimutan ko ng tanungin kung kumusta ka na. Nakalimutan kong makinig sa mga problema mo. Hindi lang ikaw ang may kasalanan, Ismael. Naging masyado rin akong demanding at nag-e-expect na palagi mo akong maiintindihan kahit hindi ko sinasabing nararamdaman ko. Nagpadala ako sa galit at sa pride ko. Bumaling sa akin si Ismael at sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magkita kami ulit sa San Sebastian ay nakita kong pagpatak ng luha mula sa kanyang mga mata. Patawarin mo ko, Lorraine. Patawarin mo ko sa lahat ng nagawa ko. Sa araw na pinaluha kita at sa gabi na nararamdaman mong isa ka lang kahit magkasama tayo sa iisang bahay. Kusa ring lumabas ang mga luha sa aking mga mata. Lumakad ako ng kaunti at isinandal ang aking ulo sa kanyang malapad na balikat. Mabilis na ipinulupot ni Ismael ang kanyang mga bisig sa aking bewang habang isinasandal ang kanyang baba sa itaas ng aking buhok. Pinapatawad na kita, Ismael. Sagot ko habang pinapakinggan ng mabilis at pamilyar na tibok ng kanyang puso. At patawarin mo sana ako dahil sa biglaan kong desisyon. Matagal na kitang pinatawad, babe. Bulong niya. At handa ako magsimula ulit tayo. Nakatayo lang kami doon sa ilalim ng lumulubog na araw, nakayakap sa isa't isa habang nililipad ng malamig na hangin ng Tagaytay ang aming mga buhok. Ang matinding sakit, lungkot at pait ng aming nakaraan ay parang unti-unting tinatangay ng hangin. Pinapalitan ng malalim na kapayapaan at pag-asa para sa aming hinaharap. Lorraine, Mahinang tawag na sa akin habang dahan-dahan niyang iniiwas ang kanyang katawan upang makatitig sa aking muka. Bakit? gusto kong simulan ulit ang buhay ko kasama ka. Seryoso niyang sabi. Gusto kong bumuo tayo ng masayang pamilya. Napatango ako habang nakangiti sa gitna ng aking mga luha. Gusto ko rin yun, Ismael. Gusto kong magsimula ulit kasama ka. Hindi napigilan ni Ismael na halikan ako sa labi na agad ko namang tinugon. Matapos ang aming pag-uusap sa beranda, inihanda ni Ismael ang isang simpleng hapunan sa garden ng rest house. Naglatag siya ng banig sa damuhan, naglagay ng ilang mga gintong fairy lights sa mga sanga ng puno at naghanda ng mainit na bulalo at 2 baso ng wine. Malamig ang gabi sa Tagaytay at ang langit ay napupuno ng maliliwanag na bituin. Kailan ka pa natutong mag-organisa ng ganitong picnic? Tanong ko habang nakaupo sa banig, yakap-yakap ang aking mga tuhod at nakatitig sa kanya. Inabot ni Ismael ang isang baso ng wine at ibinigay ito sa akin. Pinag-aralan ko to ng nakaraang buwan. Sabi ko sa sarili ko, kapag nabigyan ako ng pagkakataong makasama ka ulit, gagawin kong lahat ng bagay na hindi ko nagawa nung mag-asawa pa tayo. Natawa ko ng mahina at kinuha ang baso. Talaga lang ah, baka naman ginagawa mo rito sa ibang babae habang hiwalay tayo. Bumagsak ang pilyong ngiti sa mukha ni Ismael bago siya umupo sa tabi ko. Napakalapit na damang-dama kong init ng kanyang katawan. Lorraine,
Kailangan ko bang ulitin ang ginawa ko kay Sabrina nung isang gabi? Gusto mo bang tawagan ko ulit ang lahat ng kakilala kong babae para lang patunayan sa'yo yun? Wag na. Biro lang naman eh. Nasisiyahan lang ako makitang nag-aalala ka. Seryoso ako, Lorraine. Malambing niyang sabi sabay inagaw ang baso ng wine mula sa kamay ko at ibinaba ito sa sahig. Hinawakan niyang dalawa kong kamay. Wala nang ibang babae. Mula nung nakilala kita nung college, hanggang sa naghiwalay tayo at hanggang sa sandaling to. Ikaw lang ang mahal ng puso ko. Napatingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng puno, kitang-kita ko ang katapatan at pagmamahal sa kanyang mga tingin. Ismael, natatakot pa rin ako ng kaunti. Paano kapag bumalik tayo sa Maynila? Paano kapag naging busy ka ulit sa mga proyekto mo at naging busy rin ako sa butik? Baka unti-unti na naman tayong malayo sa isa't isa. Inilapit ni Ismael ang kanyang mukha sa akin. Pinalitan ng pag-aalala ko ng isang marahang halik sa aking noo. Hindi ko hayaang mangyari yun, Lorraine. Natuto na ako sa pinakamasakit na leksyon ng buhay ko. Ang mawala ka. Mas mahalaga ka kaysa sa kahit na anong kontrata o negosyo. Kapag kailangan mo ko, iiwan kong lahat para sa'yo. Pangako? Pangako. At para patunayan yan, may gusto akong itanong sa'yo. Bumitaw siya sa akin ng bahagya at may kinuha sa bulsa ng kanyang jacket. May inilabas siyang isang maliit na kahon na kulay itim. Napatakip ako ng bibig. Lumakas ang kabog ng aking dibdib sa matinding gulat at kaba. Ismael, ano yan? Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob na nakalagay ang isang kumikislap na diamanting singsing, ang aming original na wedding ring na isinoli ko sa kanya nung araw na lumayas ako sa aming bahay. Pero may dagdag na itong panibagong maliit na diamante sa gitna. Nilagyan ko to ng panibagong bato para sumisimbolo ng bagong simula natin. Lorraine, alam kong kakaanal lang natin. Alam kong napakarami natin pinagdaanan pero ayoko na mag-aksaya ng panahon. Ismael, dumadaloy na ang mainit na luha sa aking mga pisngi. Love, Lorraine, my ex-wife, my forever. Nakangiting sabi niya habang nanginginig din ang kanyang boses sa emosyon. Will you marry me again? Nakatitig ako sa kumikislap na diamanting singsing na nasa loob ng maliit na itim na kahon. Ang bawat ilaw mula sa fairy lights at ang liwanag ng buwan sa Tagaytay ay tila nagpapakislap sa panibagong batong idinagdag ni Ismael sa aming lumang wedding ring. Nakaluhod pa rin si Ismael sa aking harap. Ang kanyang mga mata na laging matapang at seryoso sa harap ng mga negosyante ay puno ngayon ng kaba, takot at labis na pag-aalala. Nakikita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri habang hawak ang maliit na kahon. Ismael! Ang tanging salita na lumabas sa aking bibig habang tuloy-tuloy ang pagpatak ng mainit na luha sa aking mga pisngi. Lorraine, pakiusap. Huwag ka munang tumahimik ng ganyan. Kinakabahan ako ng sobra. Mas kabado pa ako ngayon kaysa nung una kitang alokin ng kasal 5 taon na nakakalipas. Natawa ko na mahina sa kabila ng aking pag-iyak. Pinunasan kong aking mga pisngi gamit ang likod ng aking kamay. Nahihibang ka na talaga, Ismael. Kakalabas lang ng annulment natin 6 na buwan nang nakakalipas. Pinaghirapan natin ang papel na yon para maging legal na malayo tayo sa isa't isa. Tapos ngayon gusto mo uling makasal sa akin? Dahil ang papel na yon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko, Lorraine. Mabilis niyang sagot habang mas lalong itinataas ang kahon sa harap ko. Pumayag ako sa annulment kasi akala ko, yun ang kailangan mo para lumigaya. Akala ko malaya ka na sa sakit kapag wala na ako. Pero na-realize ko, mas matinding sakit palang mabuhay nang wala ka. Hindi ko kailangan ng kalayaan mula sa'yo. Ang kailangan ko, ang makasama ka habang buhay. Tinitigan ko siya ng malalim. At sa tingin mo ba, handa na tayo? Paano kapag nag-away ulit tayo? Paano kapag bumalik ang mga lumang gawin natin? Hindi natin hayaang mangyari yun. Dahil sa pagkakataong to, hindi lang pag-ibig ang hawak natin. Natuto na tayo sa mga sugat natin. Alam na natin kung anong pwedeng makasira sa atin at ang gagawin ko ang lahat para protekta ng relasyon natin. Lorraine, subukan ulit natin. Pakiusap. Napakabilis ng tibok ng puso ko. Naalala kong araw na pumunta ako sa San Sebastian. Ang matinding galit at selos ko na nararamdaman dahil sa malang akala. Doon ko napagtanto na kahit kailan ay hindi na walang pagmamahal ko sa kanya. Natakpan lang ito ng pride at sakit. Pero sa puso ko, si Ismael pa rin ang tanging lalaking gusto kong makasama habang buhay. Itinapat ko ang aking kanang kamay patungo sa kanya. Lorraine,
Nagtatakang tanong niya habang nakatitig sa kamay ko. Anong ginagawa mo dyan? Ngumiti ako ng napakatamis habang pumapatak pa rin ang luha. Isuot mo na sa akin yan bago pa magbagong isip ko. Nanlaki ang mga mata ni Ismael. Tila hindi agad maproseso ang nasa isip dahil sa sinabi ko. Ano? Ibig sabihin, pumapayag ka? Yes ang sagot mo? Oo, Ismael. Pumapayag ako at mahal na mahal pa din kita. Yes, pakakasilan kita ulit. Mabilis na isinuot ni Ismael ang singsing sa aking daliri. Katamtaman ng sukat nito, pamilyar at tulad ng kung paano kami nakatadhana para sa isa't isa. Pagkaisuot ng singsing ay mabilis na tumayo si Ismael. Inilapit ako sa kanyang mga bisig. Inangat niya ako mula sa banig at inikot-ikot habang gumagawa ng malakas na hiyaw ng kagalakan na umalingaw-ngaw sa buong bakuran ng rest house. Ismael, ibaba mo ako! Nakakahiya! Sigaw ko habang tumatawa at nakakapit ng mahigpit sa kanyang leeg. Ibinaba niya ako pero hindi niya ako binitawan sa aking bewang. Nakatitig siya sa akin habang pareho kaming hingal na hingal. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa matinding kaligayahan. Maraming salamat, Lorraine. Pangako, hindi mo pagsisisiyan ng desisyon to. Mamahalin kita ng higit pa sa kaya kong ibigay nung una. Dapat lang, Ismael. Dahil kapag pinaluha mo pa ako ulit, hindi lang binyagang sasalakayin ko. Susugod na talaga ako sa opisina mo. Natawa ng malakas si Ismael. Hindi na mangyayari yun. My future Mrs. Dominguez. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa aking mga labi. Isang halik na puno ng matinding pangungulila at matamis na pangako para sa hinaharap. Sa ilalim ng malamig na hangin ng Tagaytay at ng napakaraming bituin sa langit, naramdaman kong kumpletong kapayapaan sa aking puso. Nang humiwalay ang aming mga labi, sinandal niya ang kanyang noo sa akin. Kailan mo gusto magpakasal ulit? Tanong niya habang nakangiti. Bukas agad? May kakilala akong judge sa Maynila. Ismael, huwag ka nga masyadong mabilis. Gusto ko maayos ng kasal, okay? At sa pagkakataong to, gusto ko ring siguraduhin na walang sisigaw ng itigil ang kasal sa pintuan. Kahit pa may sumigaw. Kindat niya sa akin. Ikaw lang ang hahawakan ko at hindi na kita pakakawalan kailanman. Naupo kami sa banig, magkayakap habang pinapanood ang magandang tanawin ng gabi. Ang singsing sa aking daliri ay patuloy na kumikislap. Isang simbolo na ang mga nasirang bagay ay pwedeng buuin ulit at ang tunay na pag-ibig ay palaging nakakahanap ng daan pabalik sa tahanan nito. Ang simoy ng hangin sa lumang simbahan ng San Sebastian ay napupuno ng amoy ng sariwang mga puting rosas at orchids. Ang bawat sulok ng simbahan ay may palamuti na magagandang tela at maliit na ilaw na nagbibigay ng napakainit at romantikong kapaligiran. Itong parehong simbahang pinasok ko isang taon nang nakakalipas. Ang simbahang pinagsigawan ko habang hingal na hingal at lumuluha sa matinding selos dahil sa maling akala. Ngunit ngayon ay wala ng galit, wala ng selos. Tanging matinding kaligayahan at kapayapaan na lamang ang nag-uumapaw sa aking puso. Nakatayo ako sa likod ng malaking pintuang gawa sa Nara. Nakasuot ako ng isang napakagandang eleganteng puting wedding gown na ako mismong nagdesenyo at nagtahi sa tulong ng aking mga tauhan sa butik. Ma'am Lorraine, magsisimula na po. Ready na po ba kayo? Nakangiting tanong ng aming wedding coordinator. Huminga ako ng malalim at tumango. Handang-handa na. Dahan-dahang bumukas ang dalawang malalaking pinto ng simbahan. Umalingaw-ngaw ang paborito naming kanta habang unti-unting pumasok ang liwanag mula sa labas. Nabalot ng katahimikan ng paligid habang ang lahat ng bisita, ang aming mga pamilya, kaibigan at pati na rin ang pinsan ni Ismael na si Claire na dati kong pinagsilosan ay sabay-sabay na tumayo at pumalakpak. At sa dulo ng mahabang aisle, sa harap ng altar ay nakatayo ang lalaking pangarap ng puso ko. Napakagwapo ni Ismael sa kanyang itim na tuksido. Nakatitig lang siya sa akin habang dahan-dahan akong naglalakad patungo sa kanya. Nakikita kong pamumuo ng luwas sa kanyang mga mata, ang parehong mga matang puno ng pagmamahal na nakita ko unang beses niya akong pakasalan. Nang makarating ako sa harap ng altar, inabot ng aking mga magulang ang aking kamay kay Ismael. Alagaan mo mabuti ang anak namin muli, Ismael. At ngayon, masabaan yung pasensya. Dapat mas intindihin at mahalin yung isa't isa. Pangako po, Papa. Mamahalin ko si Lorraine at itatama akong lahat. Seryoso at puno ng katapatan na sagot ni Ismael bago hawakan ng mahigpit ang aking kamay. Tumingin siya sa akin at pabulong na nagsalita habang umakat kami sa hagdan ng altar.
Napakaganda mo, my love. Hindi ako mapapagod na tingnan ka araw-araw. Mabuti naman dahil nakatali ka na sa akin habang buhay. Naging napakaganda at emosyonal na buong bisa. Nang sumapit ng oras para sa wedding vows ay humarap kami sa isa't isa habang nakahawak ang mga kamay sa isa't isa. Lorraine, 1 taon na ang nakalipas. Pumasok ka sa simbahang ito para pigilan ang akala mong kasal ko. At hindi mo alam nung araw na yon, ipinagdasal ko na sa Diyos na sana bumalik ka na sa akin. Marami tayong naging pagkakamali sa nakaraan. Nasaktan natin ang isa't isa at sumuko tayo sa mga pagsubok. Pero ang pagmamahal ko sa'yo kailanman ay hindi nagbago. Ngayon, sa harap ng Diyos at ng mga mahal natin sa buhay, ipinapangako ko na ako magiging sandigan mo, ang kakampi mo sa harap ng laban. Ang lalaking magmamahal sa'yo hanggang sa huling hininga ko. Hindi ko napigilang mapaluha sa kanyang mga salita. Pinahid kong luha ko sa aking pisngi bago ako muling nagsalita. Ismael, salamat dahil hindi ka sumuko sa akin. Salamat sa lahat ng pasensya, pag-unawa at sa patuloy na pagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay natutunang magpatawad at magbago. Ipinapangako ko na mula sa araw na to, magiging mas mabuting asawa ko sa'yo. Hindi na ako tatakbo palayo kapag may problema. At palagi kitang pipiliin araw-araw. Ikaw ang una, huli at nag-iisang pag-ibig ng buhay ko. Nagpalitan kami ng singsing, ang parehong mga singsing na sumisimbolo sa aming panibagong simula. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Tumingin sa akin si Ismael na may pinakamatamis na ngiti sa kanyang mga labi. Dahan-dahan nang iniangat ang aking veil at inilagay ang kanyang 2 kamay sa aking mga pisngi. Mahal na mahal kita, love. Mahal na mahal din kita, Ismael. Saad ko bago inilipat ni Ismael ang kanyang mga labi sa akin sa isang matamis, malamig at puno ng pagmamahal na halik. Umalingaw-ngaw ang malakas na palakpakan at hiyawan ng aming mga bisita sa buong simbahan. Nang humiwalay ang aming mga labi, inakbayan ako ni Ismael sa kanyang bewang at sabay kaming humarap sa lahat ng mga taong nagmamahal sa amin. Ang mga pagsubok, sakit ng hiwalayan at mga maling akala sa nakaraan ay tuluyan ng napalitan ng isang napakagandang bagong kabanata ng aming buhay. Isang pag-ibig na mas pinatibay ng panahon at isang happy ending na magpapatuloy magpakailanman. Pagkalipas ng 3 taon, ang bahay na iginuhit lamang ni Lorraine at Ismael sa isang pirasong tissue ay napuno na ng halakhak ng 2 bata na napaka-cute nilang mga anak na sina Carlos Miguel ang panganay at ang bunso na si Christina May. Sa bawat pagsikat ng araw ay patuloy na pinatutunayan ni Ismael na ang pag-ibig ay pinipili araw-araw. Natutunan nilang ang tunay na kaligayahan ay hindi nakikita sa kawalan ng problema, kundi sa lakas ng 2 taong nakahandang humarap sa kahit na anong pagsubok ng magkahawak kamay. Ang dating sirang nakaraan ay naging pinakamatibay na pundasyon ng kanilang masayang pamilya. Ang pag-ibig ay hindi natatapos sa pagkakamali. Nag-uumpisa ito ng lakas ng loob na magpatawad at magbago. Hindi sapat na mahal mong isang tao, kailangan mo rin maging tahanan kung saan ligtas ang kanyang damdamin at tiwala. Ang totoong nakatadhana kahit ilayo ng panahon at sirain ng galit ay palaging makakahanap ng daan pabalik sa isa't isa. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa kwento ni Lorraine at Ismael. Naway nagbigay ito sa inyo ng kilig, saya at inspirasyon na ang tunay na pag-ibig, gaano man masubok ng oras, selos at maling akala, ay palaging makakahanap ng daan pabalik sa tahanan nito. Kung ikaw ang nasa posisyon ni Lorraine, kakayanan mo rin bang magpatawad at magbigay ng pangalawang pagkakataon sa taong minsan mo nang minahal ngunit nagdulot din sa iyo ng sakit? Comment naman po kayo kung saan na nakarating ang ating video. God bless po. Muli ako si Miss Demi. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Paalam!